And this is December 19, Tuesday, Real Talk 101, episode 27. And advance Merry Christmas po sa inyong lahat, okay? So, please do support po yung YouTube channel ko tsaka yung Facebook ko din po. Kuha tayo dito ng isang. Dito nga tayo makakuha. And transition. And that is the crow. Wow. Talagang magkakaroon ng transition, di ba? Kasi the 2023 is about to end and then we are about to welcome the 2024. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Crow, transition. Which part of your life is or maybe going through a transition? Maybe you are changing relationships, career, or cities. Whatever it is, the crow is a signal that you are ready to make the change. Diba? So, kung nasa punto ka ngayon, no, na nag-iisip ka kung babalikan mo ba yung taong mahal mo, na iniwanan mo, then do it. Kung nag-iisip ka na bumalik doon sa dati mong trabaho, then do it. Kung sa tingin mo hindi ka umuunlad sa lugar kung saan ka ngayon at kailangan mong lumipat ng ibang syudad or province, then do it. Yan ang sinasabi ngayon ni universe, 'di ba? So, real talk kasi. Kung nagtrabaho ka sa isang kumpanya sa isang lugar at hindi ka rin lang naman nagkakaroon ng sapat na kita, hindi ka rin nag-i-enjoy, hindi ka rin nasisiyahan, no? Kasi may mga environment na kahit hindi gaano kalaki yung sahod natin, nai-enjoy natin kasi ando doon yung totoong tao, ando doon yung totoong pagmamahal nila, yung appreciation nila sa mga effort mo, ando doon yung respeto nila sa'yo, no? Aanhin mo ba naman yung isang lugar or isang bahay or isang grupo ng tao na kasama mo, tapos hindi ka na umuunlad sa trabaho, no? Pag uwi mo ng bahay, puro problema yung kaharap mo. Paglabas mo ng bahay, ang dami mo pang kailangang ayusin, habulin, 'di ba? Meron ka pang dapat bayaran, may mga ganun. Yun yung mga bagay yun yung mga signs na nagbibigay sa inyo real talk, nagbibigay sa inyo ng go signal na magpalit ka, 'di ba? 'Di ba kapag yung tao nawawala sa isang lugar, kailangan mong baliktarin yung damit mo para i-guide ka sa tamang landas. Ganon din sa ka-universe ngayon, real talk. Sinasabi dito na sa araw na ito, kung ano man yung iniisip mo na gusto mong gawin o gusto mong baguhin sa buhay mo, na sa tingin mo magbibigay ng fulfillment sa susunod na mga linggo at taon, gawin mo na bago pa mahuli ang lahat at bago pa pagsisisihan ang lahat, 'di ba? Kung ito'y pagbabago sa isang relasyon na iiwanan mo yung kasama mo ngayon at babalikan mo yung tao talagang mahal mo, then do it. I-explain mo doon sa tao na kasalukuyan mo kasama kung bakit mo siya iiwan at bakit mo babalikan yung isa. Tapos yung isa naman na babalikan mo, sabihin mo din, 'di ba? Kung ano yung plano mo sa buhay. Kasi hindi naman po pwede na magkaroon ka ng reserba kasi hindi naman siya spare tire, real talk. So, nasa sayo na yon, no? Basta kapag naramdaman mo na panahon na humingi ka ng tawad doon sa nasaktan mo, na panahon na magbago ka ng career, then do it. Panahon na magbago ka ng grupo, kasama sa trabaho or kasama sa bahay. Kasi alam mo, eto talaga yung pinakamagandang punto dyan. Eto nakuha ko sa papa ko. Sinasabi niya, nung panahon na marami siyang blessing sa buhay niya, ang daming tao sa bahay. And then nung panahon na nagkasakit siya, yung mga taong pinakain niya nandun halos araw-araw, hindi niya nakita sa unang pagkakataon nung nalaman nila na 50-50 ang sitwasyon niya. And that's the real talk. Sa father ko nangyari yan. Nung
gumaling siya few months later, right after sa series na gamutan, therapy, nakabalik siya sa negosyo, no? Nakabawi siya sa negosyo. Then, sa puntong yon sinabi niya, magpapalit siya ng mga tao sa paligid niya. And, tapos nun, hindi na niya pinapansin yung mga tao na andun lang pag may kailangan sila. Yung mga tao na mabait lang pag may makikitas lang makukuha sa'yo. And that's the real talk right there. Effective yung ginawa niya. No? Nung panahon na yon, hanggang sa paunti-unti, patagal ng patagal, konti ng pakonti yung tao na pumupunta sa bahay namin. Kasi, nagkaroon ng boundary yung father ko. Na, kung ganun lang din, no, na yung gusto nila, sila lang talaga yung tatanggap. At kahit man lang siguro sa moral support, real talk di nila magawa. Kasi iniisip nila kapag lumapit sila sa panahon na critical siya, baka hingan siya ng tulong, hiraman sila ng pera, ganito, ganyan, di ba? Real talk. So, yung ginawa niya is, naglagay siya ng boundary. Pwede silang mag-usap, pero never na siyang nag-share ng blessings niya. Pwede siyang magbigay ng pagkain, magpainom ng soft drinks, pero never na siyang nag-exert ng extra step para sa mga tao na alam na niya na hindi rin pala ganun katotoo, katulad sa ginagawa niya. No? And that's the transition that he is making sa buhay niya. And along the way, no, nakita namin yung transition na yon. And then sinabi na namin, 'di ba, na susundin namin. Kasi hindi na namin gusto na maranasan din namin na maka-encounter kami ng mga tao na okay lang pala kung may makukuha sila tapos wala na. May mga ganun. And this is the sign, and this is the sign, and this is the right timing that the universe is telling us right now. That if you are willing and ready to make the change, then do it, because the universe and the crow is giving you a signal right now. You can change your relationship, your career, the location that you are at right now. Kasi may mga ganung vibration malas ka sa ganitong lugar, malas ka sa ganitong grupo, malas ka sa ganitong pamilya. Kahit sarili mong pamilya, kung malas ka sa kanila, mararamdaman mo paglabas mo sa kanila, mararamdaman mo napakagaan ng blessing sa buhay mo. And that's the real talk. Kaya sinasabi, di ba, sa tadhana, hindi basehan yung kasal, hindi basihan yung pagkakapatid, hindi basihan yung pagiging magulang, relatives mo, barkada mo, katrabaho mo. Kasi kung ano talaga yung nakasulat at nakaguhit sa palad mo, yun talaga ang mangyayari. Kahit ilang dekada pa nilang harangan yan, gagawa at gagawa ng paraan si universe na magkakatagpo kayo. Kaya kayo minsan nakakabasa ng mga magagandang story, no? True story sa social media na dumaan man yung 5-6 na dekada, nagtagpo pa rin sila bago naputol yung hininga. Kasi yun talaga yung nakasulat na hindi mapuputol ang buhay niya hanggat hindi siya nakahingi ng tawad doon sa tao na matagal na niyang inaasam, na gusto niyang makausap, gusto niyang makasama, at gusto niyang nasa tabi niya lagi. Kasi may mga ganon. And that's the real talk right there. Pupwede din na ito yung tao, o ito yung alaga mong hayop, ito yung mga furnitures or mga properties na meron ka noon na talagang grabe yung pinaghirapan mo, pinagdaanan mo bago mo nakuha. So, kahit bahay yan, di ba? Kahit gaano na siya kasira, kung ando doon lahat ng magandang alaala, hindi mo yan iiwanan. So, that's the real talk right there. And magandang hapon po sa inyong lahat. Advance Merry Christmas. Please do follow, like, and share po sa lahat-lahat. And subscribe po sa YouTube channel ko. And then this is the real talk. You go with transition. And the universe is giving you a positive signal. Bye!